Paano nga ba napagtibay ng mga Pilipino ang ating wikang pambansa? Ngayon ay ibabahagi ko ang aking nasaliksik tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Kaya naman, dumako tayo sa panahon ng mga ninuno. Ang gamit na pagpapantig o pagsusulat ay baybayin. Saan nga ba galing ang baybayin? Ang baybayin ay galing sa salitang ugat na baybay. Hindi alpabeto ang baybayin pero kagaya ng ibang script sa Timog Silangang Asya, kabugida ang baybayin. Ang ibig sabihin nito ay mayroong isang katinig at isang patinig sa bawat isang titik sa script. Dumako naman tayo sa panahon ng Kastila. Sa pagdating ng mga Kastila sa bansa, sinunog nila ang mga katutubong akdang pampanitikan na nakasulat sa baybayin at ang mga anito na sinasamba ng mga ninuno. Pinalitan nila ang paraan ng pagsusulat mula baybayin patungo sa sistemang Romano. Noong Marso 12, 1634, muling iniutos ni Haring Felipe ang pagtuturo ng Espanyol sa mga Filipino, ngunit nawalan ng saysay dahil sa hindi pagsunod ng mga prayle. Kung kaya, naglagda ng dekreto sina Carlos II at Carlos IV na nag-utos sa pagtuturo ng wikang Espanyol at paggamit nito sa mga paaralan. Ngunit, hindi rin ito nagtagumpay. Sa pagkalahatan, maraming Filipino ang hindi natuto sa wikang Espanyol dahil sa pagtutol ng mga prayle. Ang mga ilustrado lamang ang natuto ng Espanyol. Gayunman, sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, nailimbag ang kauna-unahang aklat sa bansa, ang Doktrina Kristiyana noong 1593 na nakasulat sa Tagalog at Espanyol at nakalimbag sa baybayin at alpabetong Romano. Dumako naman tayo sa panahon ng Rebolusyon. Mayroon na dalawang mahalagang pangyayari na nagpagising sa diwa ng nasyonalismo at diwang liberal ng mga mamayang Pilipino. Ito ang Canal Sus at paggurit ng sa Gomborsa. Marami sa mga ilustrado ang nagturo sa Espanya upang magtamo ng karunungang makatutulong sa kanilang layuning magkaroon ng reforma sa pamamalakad ng Kastila sa Pilipinas at upang iparating sa inang Espanya ang karaingan ng mga mamamayan. Samantala, sa Pilipinas, nagsimula pa lamang ang katipunero pakikibaka para sa kalayaan. Ginamit ang wikang Tagalog sa opisyal na kasulatan at kautusan. Ang konstitusyong probisyonal ng Biak na Bato noong 1897 ay itinadhanang Tagalog ang opisyal na wika. Maraming nagsipagsulat ng maakdang makabay na Tagalog, katulad na lang ng paglaban sa mga Kastila at paghihimagsik para sa kalayaan ng bayan. Ang pangunahing paksa. Maraming revolusyonaryong Pilipino ang nagkaisa, hindi lamang sa paglaban sa mga Kastila, kundi pati na rin sa paggamit ng Tagalog. Bagaman, hindi lahat ay nagmula sa lalawigang Tagalog o nagsasalita ng Tagalog, napatunayan nila ang bisa ng Tagalog sa pagsulong ng kapakanan ng bayan. Sa konstitusyon naman ng Malolos noong Enero 21, 1899, itinadhanang pansamantalang gamitin ang Espanyol bilang opisyal na wika at opisyal na wika ang Tagalog. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng Amerikano. Nagsimula ang panahon ng mga Amerikano noong 1899 nang mailipat sa Amerika ang pamamahala sa Pilipinas ayon sa kasunduang Kastila-Amerikano na nilagdaan sa Paris noong Disyembre 10, 1898.
Sa simula, Ingles at Espanyol ang dalawang wika na ginamit sa mga kautusan at proklamasyon, ngunit kalaunan napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang opisyal na wika. Ayon sa Komisyong Sherman noong ika-Marso 4 ng 1899, ang Ingles ay naging tanging wikang panturo sa mga paaralan. Marami ring Pilipino na nakinabang sa programang scholarship na ipinadala sa Amerika at umuwing taglay ang kaalamang wikang Ingles. Itinuro at ipinagamit ang Ingles sa kapuluan dahil sa paniniwala ng mga Amerikano na higit silang makakaintindi ng mga Pilipino kung kapwa sila nagsasalita ng wikang Ingles. Batas ng Watawat. Sa Batas ng Watawat ay nagbawal sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Batas ng Sedisyon. Sa batas na ito ay nagbawal sa pagsulat ng anumang akdang makabayan at paglaban sa pamahalaang Amerikano. Tayo naman ay dumako sa panahon ng Hapon. Nang dumaong sa Pilipinas ang mga Hapon noong 1942, nabuo ang grupo at tinatawag na Purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi batayan lamang. Iniutos ni Professor Leopoldo Yabes na baguhin ang probisyon ng konstitusyon at gawing Tagalog ang pambansang wika, sa layunin na burahin ang anumang kaisipang Amerikano at mawala ang impluwensya ng ang mga ito. Nihongo at Tagalog ang opisyal na mga wika sa bansa sa panahon ng Hapon at ginamit din sa mga paaralan. Tinaguriang gintong panahon ng Tagalog at gintong panahon ng panitikan. Ang panahon na ito sapagkat masigla at maunlad ang paggamit ng wikang Tagalog sa komisyon at panitikan. Bumuo rin ng isang komisyon na naghanda ng saligang batas na nagtadhana sa Tagalog bilang wikang pambansa, nakasaad sa Artikulo 9, Section 2, 1943 Constitution. Ang pamahalaan ay magsasagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng Tagalog bilang pambansang wika.